Baka naman may damage sa'yo kaya binibenta mo pa. Sabi ko, sampal mo sa akin sa uli mo. Pag kahit buong buhay mo, hindi mo kayang tumbasan o bayaran yung ginawa sa yung paghihirap ng magulang mo. Especially ng nanay mo. Bismillah mga kasamot-sari, biyahe tayo. Punta kami sa New World ni Mrs. kasi ay papa-ultrasound siya. Need kasi sa medical niya. So after nun, diretso tayo kanila Fatima sa anak ko sa may Veterans Village para i-deliver yung microphone lavalier na binili niya sa akin, yung ginagamit natin pang vlog. Ang reason is kaya natin binibenta dahil medyo nagipit tayo at kailangan natin ng pera para sa mga bayarin. Actually hindi man sapat yun, at least makabawas dun sa mga need natin para ma-survive natin yung mga bayarin natin. So yan, alhamdulillah, samahan nyo kami mga kasamot-sari sa ating maiksing paglalakbay at tignan natin kung ano yung makikita natin sa lansangan, yung mga magagandang bagay na pwede natin kapulutan ng aral. So yan, mashallah. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung binili ng anak ko. Paborito kong paggasolina ng Ampetron ng Laong Laan, actually Nicanor Rojas Street na yan siguro. At nagiging agresibo si Mrs. sa pa-check up niya. Hindi naman sinasabi, siguro may nararamdaman na to sa tiyan niya, kaya takot to sa ospital sa doktor. Alhamdulillah, inshallah, at least ngayon gusto niya na magpatingin. Dati kahit anong pilit ko na magpatingin siya, ayaw. Hindi man siya nagsasalita. Iniisip ko may nararamdaman yung asawa ko. At sa sitwasyon namin ngayon, marami kong gustong gawin sa kanya. Siyempre kung maaari sana nga maging general check-up sana, pero hindi naman natin kaya dahil tayo mahirap lang. Yun, di ba? So malapit na tayo mga kasamot-sari. Actually yun nga, nagiging problema na natin siguro sa dami ng iniisip natin ay nagiging na tayo sa kalsada, makakalimutin. So far walang parking, so hanap tayo. Siya, nandito tayo sa New World at ayun si Mrs. na nagbabayad na. So mga kasamot-sari, 2:30 pa darating ng doktor, yung obigay ni Mrs. and babalik muna kami. Ayan. So mga kasamot-sari, tuloy na tayo sa Veterans Village dito sa may Bakawan. So para sa kaalaman ng karamihan sa mga followers natin, especially dun sa mga dito lang sa Quezon City, kung kayo ay nasa lugar ng Muñoz, you can visit their 24 hours anytime laundry. So kung kayo ay panggabi or sa umaga at sa gabi lang yung pwede nyong gawin para makapagpalaba, so 24 hours po ang anytime. So doon tayo babagsak, nandoon din yung bahay nila. So anytime laundry is ready to serve you 24 hours a day. So dito na tayo sa may Del Monte and heading to
Muñoz Market. Pero hindi tayo abot doon kasi sa may Baler, kakanan na tayo dyan. Pero may shortcut dito kasi pag diniretso po natin to, alam ko medyo matraffic dyan kasi maliit yung daan, tsaka nandiyan dyan yung mga sasakyan nagkukumpul-kumpul. Ang gagawin natin, kakaliwa tayo rito. Yes, dito tayo. So kaliwa tayo dito sa West Riverside, sa Barangay Del Monte. So tuloy-tuloy lang to. Ito yung pinaka shortcut since ng kabataan ko dito dumadaan yung father ko o yung ibang mga driver umiiwas doon. Kasi nga may traffic light doon, tapos nandoon yung mga jeep, tricycle, yung mga sakyan doon talaga. Tapos makitid yung daan. Dito, dahil palasak na to, kilala na ng mga driver na shortcut ito. Minsan din talaga na pupuno din to ng sasakyan. Pero most of the time ay ganito, normal na traffic. Ang haba. Hope na okay na yung microphone natin dito sa ating camera kasi last time nung bumiyahe tayong papuntang Isabela, yung audio natin kung mapapansin nyo maingay, maugong, yung pala ang cause noon sa napansin ko dahil wala na palang goma yung helmet ko, yung side nya, so yung hangin pumapasok. Pag tumutulin tayo mas nagiging maingay siya kasi yung hangin talagang parang nag-e-echo, pumipito eka nga. So ngayon inshallah okay na yung audio natin at malinaw nyong napapakinggan at naririnig. Dito yung Lincoln, andyan yung kaibigan natin si Pops Ice sa kanyang Godspeed motor shop and repaint yan, nagre-repaint yan, tapos magaling siya What? magaling siya tawag ito sa mga wirings ng sasakyan, wire tack tawag din, magaling siya mag wire tack ng mga sasakyan. So yung mga wire natin sa mga kotse nyo hindi po makikita, so pwede nyo pong bisitahin ang kanyang shop. Diyan lang po sa Lincoln Street. Alhamdulillah. So yun, labas natin dito, makikita nyo yung Dunkin Donut. And syempre tapos kakanan na tayo ng Valera Street. So papunta na rin to sa mga kapatid nating Muslim dyan na hindi pa nakakapasyal dito sa Masjid Al-Burhan. Pwede nyo yung i-waste to Bakawan Street, pero kung hindi naman yan, kanan kayo dito sa Baler. Kung galing naman kayo ng EDSA, pwede naman po kayong dumaan sa may, hindi ko kabisado Baler. Alam mo kayo kung galing kayo ng EDSA, kakaliwa kayo Baler, pasok. So pwede tayong kumaliwa rito. So kumaliwa ako ng Judge Juan Luna, pero pwede pa rin diretso naman. Pag nakita nyo yung Clean Fuel sa may Baler, kaliwa naman kayo. But dito tayo sa Juan Luna Street, kumaliwa tayo, tapos diretso lang. So ito yung mga daan papunta ng Masjid Al-Burhan at ng Anytime Laundry, inshallah. So syempre sa mga kapatid natin dyan na nagpaparating ng kapayapaan, yung Salam Pilipinas, at nangangarap sila na makapagserbisyo ng mas malaki para sa ating taong bayan, sa ating mga kababayan, especially sa mga kamusliman, no? Na siyempre wala tayong boses pagdating sa kongreso dito sa ating bansa. So meron isang kapatid tayo na nais na magserbisyo para sa atin, no? Muslim man o Kristiyano. Ang Salam Pilipinas po ay hindi lang para sa mga Muslim, para rin po ito sa mga kababayan natin na inshallah ay makarating sa kanila ang tulong mula sa kapatid nila o sa kababayan nilang mga Muslim, di ba? So yun yung pinakagandahan ng goal at gustong ibahagi ng Salam Pilipinas, at suportado natin yan. So sa iba naman ng mga kapatid natin dyan na siyempre aga-aga politika, so ilayo natin sa atin yung
bagay na makakasira sa kapatid natin. Kung hindi tayo makakapag-support, much better. Sabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung wala ka nang sasabihin mabuti, kung hindi naman ito sa pananampalataya ang usapin, ay mas mabuting manahimik na lang. Kung meron siyang mga ginagawang mali, siyempre, iba na yon kaysa naman sa politika mo. Yeah boy, so nandito na tayo, Anytime Laundry. So yun, kadarating lang natin dito sa Anytime Laundry. At nandito yung so, shoutout sa ating kapatid, si Felipe. Mashallah. Kefalikum ya Sheikh. Alhamdulillah. Mashallah. Ito yung dapat nating tularan. Pagdating sa pagpapayaman. Sabi nga ni Ustad Ibrahim, di ba? Barakyas. Mashallah. Hindi mo malalasap ang pananampalataya pag hindi ka raw nag-asawa ng dalawa. Allahu Akbar. What more pa pag tatlo, no? Lalo pa kung tatlo. Di ba? Mashallah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Ayan. When bro, ya Sheikh? Siguro uwi na. Ayun. Idadaan. Parami ka ng ng kita. Palagay ko, kumita na. Mayaman si Allah. Alhamdulillah. Hahanapin lang natin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nakapundala ko yung Suzuki Ertiga. Mashallah. Nanganak na to. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So mga kasama Chari, sa mga kapatid natin na hindi alam ang Masjid Al-Burhan, nandito lang yan sa Bakawan Street. Tulad ng sabi ko habang nasa biyahe tayo. So madali lang hanapin to. Waze nyo, kaya i-Google Map nyo. Hindi kayo maliligaw. At tabi ng Masjid Al-Burhan, ang Anytime Laundry. So sa mga kapatid natin dyan, along ng Muñoz at Quezon City, kung kayo'y ginabi at wala kayong mapapalabhan, pasyal lang po kayo rito. Anytime Laundry, 24 hours to serve you. Nandito si Abdullah para kayo itulungan, assist. And kung halimbawang walang tao, mag-buzzer lang po kayo, doorbell lang po at lalabas sila anytime. So yun mga kamitsari, tayo lang natin ng ating anak na si Fatima para mahatid natin sa kanya yung microphone lavalier na binili niya sa akin para naman makadagdag dun sa mga pangangailangan natin sa buhay. Dito si Kantor! Hello! Uy, may call ko! Say hello! Hey, camera! Hello! Sabi mo hi! Hi! Hello! Salam! Sam! Oh. Yo, mashallah. Andito ang ating mga apo. Si Kadar at si Noah at ang aking bunsong anak, si Khadija. So yun, tulad ng nasabi ko mga samusari, ito yung microphone na ginagamit natin. So nakakabit. So check na rin kung okay yung recording ng audio. Sabi niya kasi kanina, baka naman may damage sa'yo kaya binibenta mo pa. Sabi ko, sampal mo sa akin sa uli mo pag may damage. Alhamdulillah, biruan namin mag-ama. And siyempre, Nagugulat ako guys, ay pag-compose naman siya. New wireless microphone. wala inshallah. At, pero ito ngayon, kaya natin to binenta kasi may pangangailangan kami. And siyempre, hindi naman lahat ang nakikita ng ibang tao kasi pag, alam mo na, pag nakita may pilos kaunti, tapos hindi naman, hindi mo naman pinagmamalaki, natutuwa ka lang din meron ka achievement kahit papano. Pero sa loob nito, hindi mo alam na meron din tayong mga pananagutan, problema pa na kinakaharap at dinadaanan. So, yun. Kaya kami mag-ama, medyo nagkakaintindihan. Pag may sabi ko, anak, pera mo akong pera. Wala. Wala. So, alam kong wala. Kasi yung anak natin... Ganun talaga magkakasama. Oo, siyempre hindi. Siyempre, alam naman natin kung yung sitwasyon ng pamilya. So, marami dyan, ba't hindi ka lumalapit sa anak mo? Bakit gano'n, di ba? So, alam naman natin na hindi lahat ng anak natin na nakikita o nakikita nyo na akala nyo may pera pero ang dami rin nilang kinakaharap sa buhay.
So, sa mga magulang din dyan, no? Di ba? Anong masabi mo? Especially sa mga magulang na umaasa sa anak. So, wag niyong ugaliin yan. Pero sa mga anak naman, na huwag naman sumobra, di ba? Yeah. Give and take lang, guys. Give and take. Tapos, eto naman, sabi ko nga kay Papa, eto alam kong isa to sa mahalaga at isa sa mga ininvest niya sa vlogging, sa pag-video, kasi yun yung passion niya. So, sabi ko, pwede naman niyang tubusin to anytime. So, sa kahit basta alam mo yun, pwede niya kunin to anytime. Actually, pwede naman niya akong bigyan ng pera. Kaya lang, di ba? Mas maganda na ano. Sabi ko anak, actually may bibiling brother nito. So, sorry sa brother na bibili. Siyempre, yun nga, sabi ko, gaya nung sa anak ko, pwede kong kuhanin pag dumating yung time na meron nakaluwag ako. Kasi actually, gamit natin yan, yung mga napapanood yung video na ina-upload ko sa mga khutbah, mga lecture. So, ito yan. So, inshallah, kung meron ibiyaya sa atin si Allah na mas upgraded, Eto si Papa. Yun pala yun eh. So, yun. Actually, ito i-share ko kasi nga, galing kami sa New World. So, dagdag natin dun sa gastusin ni Mrs. Alhamdulillah. So, hindi to ganun kalaki. At least makadagdag lang dun sa sa panggastos ni Mrs. Eto ba, ako naman. Eto guys, baka misinterpret lang. Baka sabihin bakit di mo na lang i-ano sa tatay mo? Parang ano mo na lang, ganyan, di ba? Ang akin lang, may mga pagkakataon na pag sobra, nagbibigay ako. Ako kasi parang nasa mindset ko ngayon na hindi, paano ko ma-explain ng maganda to? Kasi di ba may mga taong pwede kang abusuhin. Di ko sasabing hindi ganun yung gino-point ko. Ang parang ang gusto kong sabihin, may mga tao kasing pagbigay ka ng bigay, may possibility abusuhin ka. Ako kasi parang iniisip ko, pwede akong tumulong sa ibang paraan. Yung tipong hindi ko siya tuturuang maging tamad kasi ayokong isaksak sa isipan ng tao na, sige, tutulungan ka, ganyan tulong. Yung sa isip ng taong yon, tutulungan naman ako niyan, okay lang yan. Sige lang ito, hindi na maisipang magtrabaho, pero dapat naman talaga na parang hindi natin pwedeng iasa yung sarili natin sa iba. So, ganun yung mindset ko na kahit kamag-anak mo pa yan, kahit yun. Anak mo yan, kahit tatay mo pa yan. Ako rin ganun din eh. Yung anak ko, si Fatima, lumaki to na never akong nagbigay sa kanya ng mga pangangailangan niya. Kailangan niya ng braces, kailangan niya bumili ng jeans, ng sapatos. So sila lahat talaga, sila yung talagang tinuruan ko na maging matatag. So natutuwa ako kasi ito nga, matatag siya. So vice versa, tinuturo niya rin sa akin pa, pag may kailangan, di mo kailangan hingiin. Kailangan mo pagsumikapan, kailangan mong gawa ng paraan ng ayon dun sa kakayahan mo. So, pwede ko naman hingiin talaga yun. Anak, bigyan mo ko ng 1,000. Anak, bigyan mo ko ng 2,000. Sa mga anak ko, never ko silang ginanon. So, kung may abot sila, alhamdulillah. Kung wala, alhamdulillah. Pag lumapit ako at sinabi niya pa wala, alhamdulillah pa rin. So, dapat matutunan natin na maging tanggapin natin kung ano yung meron sa harapan natin. So, at kung ano lang yung kakayahan ng isang tao. Hindi ka gaya sa mga nangyayari sa isang sumikat, no? Na sobra-sobra na kahit yung magulang niya ay nagawan niya ng gano'n. So sa akin, inshallah, doon sa tao na to, hindi ko na i-mention yung pangalan, siguro alam niyo na to. Ikaw, kahit buong buhay mo, hindi mo kayang tumbasan o bayaran yung ginawa sa yung paghihirap ng magulang mo, especially ng nanay mo. Katuruan sa Islam, tinanong ng isang sahaba, nung tagasunod ni Prophet Muhammad, peace be upon him, sabi niya, Ya Rasulullah, sino yung pinaka-the best na magiging companion ko, makakasama ko, at re-respetuhin ko? Sabi niya, ang yung ina. Pagkatapos inulit ng companion niya, yung sahaba, sagot ni Prophet Muhammad, 3 beses, ang yung ina, at pagkatapos pangapat, sabi niya, ang yung ama. So sa akin, advice ko sa'yo, mahalin mo yung magulang mo, kasi isa lang yan. Maaaring may mahal ka ngayon, na minamahal mo sa buhay mo ngayon, pero hindi yun sasapat. Dahil darating ang time, hindi mo masabi, no? Na yung kinakasama mo, yung minamahal mo ngayon, siya pa rin yan habang buhay. Hindi. Pero ang nanay mo, iisa lang yan. Pag nawala yan, hindi mo na kayang ibalik. Hindi mo na kaya mapalitan. Mahalin mo siya. At mas mainam magsabi ng sorry. Mahal kita.
buhay pa siya. Kesa sa bandang huli, pag wala na siya rito sa mundo, iiyak mo, kahit anong iyak mo, hindi niya na maririnig yung paghingi mo ng tawad at pagsabi ng mahal kita inay, mahal kita itay. Sa mga ganong sitwasyon, guys, hindi naman sa pagsusumbat ng magulang yun. 'Di ba? Kailangan lang din natin maging matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa pag-aalaga nila, sa mga pagsasakripisyo nila. Yung mga ganon, hindi kasi yung mga kabataan ngayon, parang yun na yung mindset no, na siyempre anak mo ko, karapatan mong alagaan ako. Responsibilidad mo talaga yun, 'di ba? Ganun na yung mga kabataan na parang sinasaksak nila sa ukot nila na oo, hindi natin obligasyon tumulong sa mga magulang natin dahil parang di naman din natin gustong lumabas sa mundo dahil sa kanila yun, dahil sa kanila nandito tayo, ganun. Pero yun, dahil lumaki tayo na nasa poder nila, na sila yung nagpalaki sa atin, dapat matuto pa rin tayo tumanaw ng utang na loob, magpasalamat sa kanila dahil hindi nila tayo pinabayaan. So, yun, totoo yun. May naririnig tayo na, sabi nga nung iba, hindi obligasyon ng anak yung magulang at hindi kailangan na magbalik ng utang na loob yung anak dahil obligasyon. Pero bilang tao, no? Di ba? Hindi ka ba nagigising sa katotohanan na kung maluwag naman. Kung gano'n ang pananaw nila, sana yung mga magulang, hindi ka nalang pinagsumikapang pag-aralin. Di ba? Pakainin. Hinayaan ka na lang kasi kakatwiran mo na hindi obligasyon ng anak yun. Hindi na yun. Pagmamahal na lang kung totoong mahal mo yung magulang mo. Hindi yan obligasyon. Pero yung tumanaw ka ng utang na loob para sa magulang mo, ay hindi rin naman sasabihin natin tanawin. Pero dapat kung totoong mahal mo yung magulang mo, hindi ka dapat isa sa mga nagda-down sa kanila na nagbibigay ng dahilan para maghirap sila. Sa abot din na makakaya mo. Kasi imposibleng hindi ka maunawaan ng magulang mo. Magsabi ka lang ng totoo rin. May problema kami, may suliranin kami pa, hindi namin kaya, hindi namin kaya. Nay, di ba, alam niyo naman, nagipit kami. So, hindi yun. Pero, ang pinakamasakit nito, pag lumabas na sa social media, sira na, ang hirap mo na ibalik. Di ba? Pag nasira ka, unang-una, nasira yung pamilya mo, ang sinira mo, yung pagkatao mo. So, yun. So, yun, guys. Basta yun, ang sa akin lang, basta maluwag ka. Ang akin, hindi mo required tumulong, pero kung may kakayahan kang tumulong ka. Yun naman yun sa akin. So, yun. Diba? So, mga kasamutsari, baka humaba ang iyakan. So, hingi tayo ng advice dito sa ating anak, no, na alam nyo na, mas sikat to sa akin dati. Wala na. So, yan. Kinalawang na, guys. So, masabi ko, proud ako as a father sa anak ko kasi yung achievement nila, although nandoon pa sila sa lugar na, alam mo na, hindi pa stable kasi ang dami pa nilang bayarin, ang dami rin nilang hinaharap. So, sa mga kaibigan, sa mga nakakilala, huwag kayo masyado mag-expect na, di ba, may lumalapit sa akin, sa kanya, may lumalapit na hindi, hindi may na, mga personal needs din po kami. Na hindi pa talaga kaya. Kaya nga, kung magtataka kayo, bakit kailangan ko pa ibigay yan? Kasi alam ko rin ng anak ko kung meron silang sale, meron silang kita, pero hindi pa sumasapat. So, sana maintindihan yun. Vice versa sa akin. Hindi ko naman gagawin to kung talagang meron kami, di ba? So, sa mga lumalapit sa akin, humingi ng tulong, totoo po, nangangailangan din kami. Dumating kami sa mga pagkakataon na ang dami naming naharap na pagsubok sa buhay. Hindi naman pwede namin iiyak yan. Dati lumalapit kami sa mga kapatid pero nakakaya naman, di ba? So, mas nangangailangan na dapat natin supportan. Dapat may mga podcast tayo. Hindi kasi 'di ba, ang mga tao ngayon nakita ka nang nila mag-post ng may ganito, ng may ganyan. Tingin nila sa iyo may pera na, ganito, may negosyo ka lang, ang tingin na nila sa iyo may pera ka, mayaman ka. Pero not knowing na nag-struggle din yung taong yun kasi kumakayod din siya, may mga kailangan siyang bayaran, may mga bills din siyang dapat bayaran, may mga anak siyang dapat palakihin, sustentuhan, diba? So, yun guys, di porket may negosyo, successful na agad sa buhay. Na pare-parehas tayong lumalaban sa buhay. So, especially sa panahon ngayon. Oo. So, yan mga kasamutsari. At last na message para din sa subscriber ko, anak.
Yun. Ayun guys, patuloy po kayong sumuporta para makabili ng bagong microphone yung dati ko. Charot. Ako pag nakaluwag-luwag guys, regaluhan ko tatay ko ng mas maganda pa dito. Oo, amin, inshallah. Hindi na inshallah. Amin. Inshallah. So, sa mga gusto mag-sponsor, Sa mga gusto mag-sponsor at sa mga nag-sponsor dyan, tatanggap po ako, hindi po ako pihikan. Anytime, anywhere. anywhere, pupuntahan ko yan. So, Barakallahu fikum. And siyempre, Salam Pilipinas. Yan, mga Shout out po shoutout. sa lahat po ng mga followers, subscriber natin dyan. Hindi ko kayo ma-shoutouts. Lahat isa-isa. And masasabi ko lang maraming salamat po sa pagsuporta. Hindi man tayo active masyado sa YouTube natin. So guys, comment lang kung gusto niyo ng next talk show dito, guys. Feeling So, ko maganda-ganda mag-talk show ngayon. So yun, actually gusto ko makapag-collab na rin din talaga sa anak ko. Kasi No, mas sikat gusto ko ko. sa akin eh. Alam huminto, mga bro. Adam, ikaw kasi. Naging busy tayo sa buhay, guys. Nag-focus tayo sa alam niyo na. So yun. So invite mo sila na puntahan tong Anytime Laundry. Yes, guys, dito pala, ito yung laundry. Medyo, alhamdulillah, sa loob ng 6 months, dumoble yung sales. Pero syempre, dumoble rin yung expense. Pero alhamdulillah, okay na. Tapos na, medyo nakikilala na yung Anytime Laundry. Kahit medyo looban siya, hindi siya commercial, no? Pero lumalaban to, guys. Mga customer namin, umaabot pa ng Payatas, Cubao, Ortigas, Pasig. Yan, malayo. Pero dinadayo tayo, guys. Kasi 24 hours laundry tayo at maraming services ang pwedeng gawin. So yun, 24 hours. Pwede rin i-pick up yung Laundry, guys. If may mga hotel kayo or may mga apartment kayo, may mga staycation kayo, tumatanggap kami. Pwede tayo mag-deal kung pwede. Kung gusto nyo ng discount, pwede. Basta maramihan, ganun. So pwede rin pick upin along ng Bakawan Street, Muñoz, no? Quezon City. Quezon City. Pwede pick upin at pwede rin i-deliver. Yes, pick up and delivery, So yun. guys. At syempre, ang inyong car wash sa may Novaliches. Yes, sa Novaliches, guys. Sa may Quezon City din yon. So, puntahan nyo lang yun, guys. Nagde-detailing din kami doon. At andun si Papa. Siya ang mag-accommodate sa inyo. Ayun, Kung meron kayong problema sa inyong sasakyan, mag-visiting ko kayo kung nagpunta kayo. Hindi, Ako, isa sa mga harap sa inyo doon, hanapin niyo po yung mga kapatid natin dyan, kaibigan na magsiserve sa inyo. Inshallah, kung wala ako doon. At inshallah, bibigyan namin kayo ng pinakamagandang serbisyo. Servisyo. Hindi discount, guys. Charot. Serbisyo na inshallah, dun sa presyo ay talagang garantisado magugustuhan nyo at tamang-tama na. So, pwede tayong mag-ceramic, auto detailing, nagbaback to zero. Yes. So, yung car wash natin may premium po yan. So, Yes, hindi yan nuts. siya ordinary. So, marami tayong pwedeng gawing sasakyan nyo. Services. Meron pong uso ngayon, no? Pag pinasok nyo yung kotse nyo, paglabas po, hindi nyo na makikilala yung kotse nyo. Sa sobrang iba na. So yun guys, siguro kahit paano, sana na-explain namin yung point of view natin kanina. No? Diba? Inshallah, naging maganda yung pagkakasabi kasi parang hindi ko Express. ma-express, hindi ko mahanap yung tamang word. Kasi alam mo yun, yung iba na yung generation ngayon. Ewan ko kung napapansin mo yun pa. Alam ko yan. No? Alam ko magkakaroon ng basher. Bakit hindi na lang tinulungan yung magulang? Hindi ba? Pero Basta ganun. mas nagkakaintindihan kami. Ito, reason to para mas magpursige ako na hindi dumating sa akin yung point na aasa ko at gagawin ko. Hindi naman alam ko na mas may tama dito at may nakalaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bumalik sa akin to, alhamdulillah. Pero kung halimbawa hindi na, alam ko may kapalit ito inshallah. So yun. Di ba? Try natin to guys, susubukan natin to sa live natin. Live So, share na ako. Allahu Akbar. So yun, support niyo po ang aking anak. So bira na siya mag-upload sa kanyang YouTube channel. So inshallah kung mag-upload siya, nandyan lang kayo kasi from time to time full kasi ito Full-time mother na mother ako, na guys. siya tapos Full-time busy pa business sa pagninegosyo nila. So hirap na po talagang isingit yung pagbablog niya. Opo. And ako naman po ganun din, medyo busy lang. Baka magkaroon tayo ng rides from house to Novaliches. So titingnan lang natin yung biyahe doon. So
So, samahan niyo lang ako kung anong pwede natin gawin. So, total, tawag naman natin sa ating page, Samot Sari. So, Samot Saring kwento at kaganapan ang ating ibibigay sa inyo, inshallah. Yes. So, paano mga Samot Sari? Hanggang sa muli po. Kung kayo bago pa lang sa aking YouTube channel, i-subscribe mo na yan at i-click mo na ang notification bell. para maging updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. And inshallah, samahan nyo kami kung sakaling magkaroon pa ng collaboration ng video na to at may Yes. kasunod. Like and share, guys. Like and share. Assalamualaikum! Assalamualaikum!